Merhaba, merhaba, Hosh Geldenes. Welcome to Chan FW channel. Ayan guys, magkwentuhan lang tayo ngayon. So, nandito tayo again sa Yesel Vade, kung saan kami nakatira. Ayan, puro green. Ang ganda guys, di ba? So, mag-autumn na kasi. Pero at least green pa yan yung nakikita natin. Ayan. So, usapang OFW pa rin tayo sa aking channel kasi nag-holiday ako kahapon at yun, meron tayong kababayan na nagkasakit, lalaki siya, bata pa siya. So, pag-usapan natin yung mga buhay-buhay nating mga OFW, kapag na magkasakit tayo, handa ba nating, napaghandaan ba natin ang mga situation na gano'n? So, yan guys, chikahan lang natin today. Tara, may video. So, ayan guys, chikahan time na naman tayo. Kwentuhan time na naman tayo. So, day off ko kasi kahapon. Again, pag day off natin, so, marami tayong mga activities, mga gala, at saka mga inquiries. Kasi, malapit na naman ng November and December. At saka, of course, napag-anuhan kasi natin na we always celebrate our gala night during December or November. Pero sa pagkakataon ngayon, medyo nagkahipitan kasi dito sa Turkey. So, naglilinis sila, yung mga illegal, mga ganun kasi meron tayong mga kababayan na illegal. So, baka lang, hindi kami matuloy. But still, kahapon, nag-inquire kami sa Sheraton Hotel at hindi namin napuntahan yung Ramada Hotel. So, we will try. So, habang pumupunta kami, nag-i-inquire kami, so dumaan din kami sa isang, money sender. Meron nakalagay doon na box. Tulong, kumbaga, donation box. Yon. So, ang nakalagay doon is before yung mga kababayan nating mga OFW na mga babae. Pero kahapon, lalaki. At bata pa siya, siguro estimate ko is nasa 30s pa siya. OFW in Turkey, lalaki, nasa 30s, nagkasakit siya guys. Hindi naman talaga natin maiiwasan, lalo na sa ating mga OFW. Meron talaga tayong mga kababayan na kahit sa tingin natin healthy, tapos bigla na lang magkakasakit. Of course, it's normal. Bakit? Tao lang po tayo, di ba? We're just human being. Alam natin na magkakasakit tayo at alam natin ang katotohanan na mapupunta tayo sa end, mamamatay tayo, di ba? Parang di ba? I don't know how to explain, pero parang ganun, nabuhay tayo, we need to work, magsika para sa kinabukasan, and then later on, mamamatay tayo. Pero accept natin yon na mamamatay tayo. Ang question lang doon, hindi natin alam kung kailan, paano, diretso ba tayong mamamatay, at dadaan ba tayo sa magkakasakit muna. So, di ba? So, bilang mga FW, marami tayong mga kababayan na umuwi sa Pilipinas na nakakabaon na. Masakit, of course. Ayaw nating mangyari yun. Kasi ang inaano natin is habang nandito tayo sa abroad, sana Lord, pinipray natin na Lord, sana healthy kami dito sa abroad. Kasi yung pamilya namin nag-aantay sa Pilipinas, nag-aantay ng tulong, kaya kami nag-work dito sa abroad para sa pamilya namin sa Pilipinas. Tapos, yung responsibility namin sa Pilipinas is hindi pa nga namin tapos at bigla-biglang kami naman yung magkakasakit, knock on wood. Pero reality, talagang nararanasan natin yon. So, nung mga nakaraang buwan, mga kababayan nating mga OFW, ayun, malalaman natin na meron nag-pass away, meron tayong guys, I don't know kung nakakagawa ako ng vlog nun, meron tayong kababayan OFW, nasa 50s na siya, 50 and above, 1 week na siya sa boarding house niya na namatay na pala siya. After 1 week pa nalaman, kasi wala siyang kasama sa boarding house niya, which is not good, kasi kung may mangyari sa atin, walang makapagbigay na information sa labas, kung namatay na ba tayo, or nagkasakit na ba tayo, diba? So, may mga ganong pangyayari.
And then, kahapon naman, yon nag-day off ako, pumunta kami nga doon sa isang sending money na shop, at merong donation box doon, lalaki naman na nakalagay. So, walang pinipiling sakit, right? Walang pinipili yung sakit. Babae ka man or lalaki, healthy ka man or hindi, matanda ka man or bata pa, kasi nga nasa 30s pa siya. Tingin ko talaga nasa 30s pa siya, kasi bata pa siya, kahit na payat nga yung mukha niya, pero makikita mo talaga na hindi pa siya ganun katanda. So, nasa 30s pa siya. Hindi na rin lang ako nag-interview doon ng doon sa may money sender, kasi syempre hindi naman porket naglagay sila ng donation box is alam na nila ang lahat ng details ng tao na bibigyan natin ng tulong. So ayun, nakita lang natin na he need helps, at saka sabi is nasa utak daw yung sakit niya, at ang problema is hindi siya pwedeng operahan dahil naging complicated na. So 'di ba ang hirap? Okay, ang hirap, kahit halimbawa tayo yung family nun, alam natin 'di ba na hihingi tayo ng tulong, pero sasabihin ng doktor na medyo complicated na dahil nga hindi siya pwedeng operahan na. So ayun, masakit, pero wala tayong magawa, ganyan talaga ang buhay. So ayan, yun yung topic natin today, na bilang mga FW, hindi naman siguro tayo lahat makaka-experience ng ganun na talagang parang sabihin natin wala nang pag-asa. Kasi 'di ba, masakit sabihin, pero that's the reality, kasi sinabi nga ng doktor wala nang magagawa, hindi na siya pwedeng operahan kasi nga tumor sa utak pala yon. Tumor sa utak, Bisaya good. Tumor sa utak yung sakit niya, at hindi na daw pwedeng operahan, mga ganun. Yun yung sabi ng doktor. But still, hoping, of course, kahit tayo yung family nun, may miracle. And still believe in miracle. Ang dami-dami pinapagaling ni God nung time na nandito siya sa lupa, at kahit nung time na wala na siya dito, marami siyang pinapagaling. So, kung ako yung kapamilya niya, just pray na malampasan niya yung pagsubok na yon. So, ang ko lang is tayong mga FW, habang nandito tayo, of course, we need to take care of ourselves. Huwag tayong magpaka-stress, kasi nga sa work lang, stress na tayo, and then yung pamilya natin sa Pilipinas, may mga problema din sila doon, na kung minsan hindi na nga lang din nila sinishare sa atin, kasi ayaw nila na ma-stress tayo, ayaw nila na magkaroon tayo ng problema. Pero yung iba naman talagang kahit kaliit-liit na problema, talagang pinapaalam nila sa mga kamag-anak nila dito sa abroad, lalo na pag financial, kasi nga parang tayo yung source of income nila. 'Di ba? Hindi gan naman lahat, kasi I'm blessed sa mga anak ko, sa pamilya ko. Yun, yung mga pamangkin ko naman, mga pinsan, they are trying to live by their own. Pero kahit papaano, yun, sumisimple pa rin na, yun, manghihingi, ganon. So, pag may extra naman tayo binibigyan, tumutulong pa rin tayo. Pero hindi na ganun talaga kagaya ng kauumpisa ko pa lang mag-abroad. Kasi nga, nandun ako sa point na realization na hindi porket kumikita tayo dito sa abroad, may pera tayo, is lahat na lang is itulong natin sa ating mga kamag-anak. Okay? Kasi, number one obligation natin is our direct family. Mga magulang natin, anak at asawa, lalo na sa mga lalaki, kung breadwinner kayo na nandito kayo sa abroad, mostly naman sa mga lalaki na nasa abroad, yung mga wife nila walang trabaho sa Pilipinas, 'di ba? Sa amin naman kasing mga babae, hindi lahat ng mga husband is walang trabaho. Kahit papano, meron ding siguro 50% sa mga OFW na babae, yung husband naman nila is nagtatrabaho naman, may trabaho naman, yun nga 50%. How about kung nabilong ka doon sa 50% na walang mga trabaho? So, ayan, lang tayo din. Kailangan din nating mag-ipon para sa ating sarili. Kasi kapag tayo na nagkasakit,
wala tayong mapagkukunan. Kasi nga, lalo na pag tayong breadwinner, tayo yung source of income sa Pilipinas. So, saan naman tayo hihingi ng tulong? Diba? Na alam naman natin na ganun din, medyo mahirap din ang ating mga kamag-anak, ating mga family sa Pilipinas. So, guys, tayong mga OFW, payo lang, kapag magkasakit tayo dito sa abroad, wala tayong malalapitan aside sa government na tulong para mapauwi lang, kundi ang sarili lang din natin. Kaya habang malakas pa tayo, ipon-ipon. Kung kaya mo kumuha ng healthcare insurance, kumuha ka ng healthcare insurance. Kung kaya mo magbayad sa SSS, kumuha ka. SSS is not enough para ma-sustain yung pangangailangan natin kapag nandun na tayo sa Pilipinas. Dagdagan natin. Kung meron tayong SSS, okay. Very good. You're so lucky dahil nag-isip ka para sa future mo. Dagdagan mo na rin ang healthcare insurance, life insurance, dagdagan mo na rin yun. Mas maganda yung meron kang pinaghandaan kaysa talagang yung walang-wala ka, as in, walang-wala. Mahirap yun. So, ayan, yung topic natin for today is sana man lang kahit papano is ang ano lang natin dito is paghandaan natin dahil talagang may mga bagay dito sa mundo na hindi natin pwedeng iwasan, hindi natin sabihin, ops, hindi ako pwedeng magkasakit, wala akong pera, wala akong ipon, wala akong pambayad sa ospital, wala akong pambili ng gamot, 'di ba? So, hindi pwede 'yon, kailangan tayo na mismo is maghanda. Pagdating ng panahon, kung ano yung mga trials na darating sa ating buhay, paghandaan lang natin. At pati yung pag-sustain, ng health natin, iwas sa mga stress, iwas sa mga bagay, iwas sa alak, iwas sa sigarilyo, kung kailangan, kung halimbawa naninigarilyo ka ngayon, stop mo na yan, kasi 1 stick of cigarettes, sabi nila, 1 minute of your life na matatanggal. Meron ako mga loved ones, mahal sa buhay na nagsisigarilyo, pero I give them advice na sana itigil, pero matigas pa rin ang ulo, so wala na tayong magagawa. Sa mga OFW na ang libangan, anti-stress is alak, so hinay-hinay na kayo, kasi binabawasan nyo yung life nyo pag ang ginagawa nyong anti-stress is alak. So, ayan po guys, maraming salamat. I hope meron tayong natutunan. Kailangan kahit simpleng bagay, isipin din natin ang ating kalusugan. Simpleng advice, huwag nating kalimutan. Pakinggan din natin. Okay, ito po si Chan OFW channel ng Turkey. Maraming salamat sa ating mga kaibigan na nanonood ng ating videos. Shout out sa lahat ng mga OFW saan mang panig tayo ng mundo. Thank you for watching and may the Lord God bless us all. Thank you. Bye!